Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni Joey Di Bebre tungkol sa Pampanga. Sabi niya, is it because of the first province that has a bring home PRRD rally in Luzon? So, hindi ko na-monitor kung kailan yung protest rally ng mga Kapampangan para panawagan pabalikin si PRRD. Kaya lang tapos na, sabi ni Joey Di Bebre. Ito, mayroong communication from Malacanang to Senate President. Basahin ko Office of the President, Malacanang, March picture is March 12. Tama ba ito? March 11. The Honorable Senate President and members of the Senate, ladies and gentlemen, we respectfully transmit herewith the veto message of President Ferdinand Marcos Jr. on enrolled Senate Bill number 2797 and House Bill number 10634, an act declaring the province of Pampanga as the culinary capital of the Philippines, pursuant to the provisions of Article 6, Section 27.1 of the 1987 Constitution. Best regards. Very truly yours, Lucas P. Bersamin, Executive Secretary. So, veto message, ito, dinisapprove. Hindi papayag ang Pangulo itong batas na mag-declare province of Pampanga as the culinary capital of the Philippines. Okay. So, sino yung mga kababayan nating Kapampangan dyan? Anong masasabi nyo? Hindi papayag ang Pangulo na maging culinary capital kayo. Culinary, yung galing sa pagluluto, sarap ng niluto. Agree ba kayo na marunong magluto, masarap ang luto ng Kapampangan? Ano masasabi nyo? Ako, nakatikim ako ng lutong Kapampangan. Anong patutin ba yun? Yung sa paa ng baboy? Patatin. Patatin. Ang sarap. Grabe. Kapampangan yung nagluto. Parang pinadala lang kami, padigo kung sa Ilocano. Parang kaibigan ng anak ko, pinadalang kami. Ang sarap. Kaya ako, naririnig ko na yan noon pa na basta Kapampangan, masarap magluto. And agree ako, masarap talaga magluto ang mga Kapampangan. At ito, pumasa na sa Kamara, no? Kasi may House Bill Pumasa na sa Kongreso, sa Senado. Ano bang mawawala kung gawin mong culinary capital ang isang probinsya? Para naman ito sa turismo o ano? Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit bineto message? Parang bawal o ano? So, sabi nga ni Joey Di Bebre, dahil ba nag-rally ang Kapampangan na bring home PRRD, dahil ba nandyan si former President Gloria Macapagal Arroyo? Nagtatanong nga lang naman. So, kaya magbasa tayo sa people who reacted. 6,600, 4,700 ang tumatawa. 1,500 lang ang like. Comments.
Free thinker. Tacloban daw kasi dapat ang culinary capital. Waray, Leyte. Wala akong masyadong naririnig na marunong magluto o masarap ang luto sa Tacloban. Ito talagang nakatikim na ako luto ng Kapampangan, ang sarap. Mayroon akong paboritong pinupuntahan, yung Eat All You Can Restaurant Kabalin. Diba Kabalin is Kapampangan? Ang sarap ng luto yung Kabalin Restaurant. Palagi akong pupunta yan kahit although medyo mahal na kasi ngayon. Ang sarap ng luto ng Kapampangan. Chona Cortez, dahil yan kay PGMA sa di niya pagboto sa impeachment. CJ Wilson, sabi niya, laklakan me animals, as if the Kapampangan will cry over the title. We are still known as food heaven even without that bill. Ito, Kapampangan itong nag-comment. Talaga naman ang sarap magluto ng Kapampangan. Bakit naman hindi mo? Maria Fema. Grabe, veto power meaning disapprove. Disapprove nga. Melan Chua. Kahit walang ganyang mga paichos nila, alam ng buong Pilipinas na masarap talaga magluto ang mga taga Pampanga. Pati food nila masasarap din. Hindi na lang. Agree, sabi ni Mercy Borlasa. Iba ang sarap ng luto sa Pampanga. The best. Jojo Orosio. True. Kahit Bisaya ako at marunong magluto, iba pa rin ang lutong Kapampangan. At mas marami putahe compared sa ibang region ng Pilipinas. Tama po. So, ang daming ito, Ria. Yes, even Ilocano ako. Talagang mayaman magluto. Kapampangan. Roberto Maria Rosal Arquesa, do you really need a Republic Act to make that claim? O nga, hindi na kailangan. Alam naman ng karamihan na sarap ng luto ng Kapampangan. Baliwala nila. Kaya lang, anong reaksyon ngayon ng taga-Pampangan? Pagdating sa eleksyon, baka madagdagan pa ang boboto sa PDP laban dahil dito. Bahala sila. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito at nakakatulong kayo sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin ay tinutulong sa tribo, namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan o gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Pwede ito may interview. Lipay kayo siya nga natagaan na mugsin. Oo. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy naman gud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon kol, unsa inyong maistorya kol nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga bolsot na gid kaayo, unsa inyong maistorya? Kami sa Ginoo og sa sponsor aning ang una gyud pasalamatan nato ang labong makagahom kay Oo. siya ang naghatag. Labaw pag gyud ang sponsor aning Nagtabang. nagtabang. Pasalamat sa Ginoo. Salamat sa mi og labi na gid nimo.
Kay Mm. di man sa may maka dapat ginabang kung wala mo. Lagi call. Kamo give me kuan. Mm. Wala nga. Mm. So, salamat ko sa Ginoo nga doon ay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, 87. 87. 1988. Aw, 88 day. 19 88. 1988. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilaha diyo. 1988, 25 na meron. Kami pa 25 na diri. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dungag 13. So, 38 Oo. katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ako magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ang. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kaayo. Mo man nga ang grasya lagi di na to damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud mi. Oo. So karon nakakuha na. Lagi nagbubol. Nawa sila ma-appeal. Unsa man wa man sila ma-appeal sa interview. Oo, so karon natagaan naman man inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.